Magandang hapon po. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ngayon ay November 26, 2024. Ayan, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa mga oras na to na inihatid mo kami upang makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan. Salamat o Diyos sa iyong kahabagan, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, dakilang Diyos, mga pag-iingat sa bawat isa sa amin at sa panibagong buhay at lakas na binigay mo, hindi lang sa yung abang lingkod, bagkus o Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, minsan pa sa mga oras na to, kami nagagalak sapagkat muli maibahagi namin na yung mga salita sa aming mga kaibigan. Buksan mo aming mga puso, ang aming mga isip, na kami, O Diyos, ay maging handang tumanggap na yung mga salita. Salita ng katotohanan, salita ng kaligtasan, salita ng kapayapaan at pagpapala, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat pong muli. Patuloy kang, O Diyos, umabot sa bawat isa sa amin, anuman, O Diyos, ang aming kalalagayan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan sa aming journey, sa aming buhay. Salamat po sa mga oras na to. Inaangkin namin ang pagtatagpupay sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin po ang Panginoon. Tayo po bumati ng happy birthday. Happy birthday po kay Satsok Katnimos Miki Paiki. Happy birthday po kay Brother Orlando Bagro. Happy birthday kay Sister Arlene Tagle. Happy birthday kay Manapat Muntinlupa. Happy birthday kay Sister Lisa Flor. Kay Peter Eugenio. Happy birthday po. Yan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Yan, at may God bless you, your family, and may God continue to guide you to give the desires of your heart, and may God continue to strengthen you to give the desires of your heart po. So happy birthday. Yan po, ingatan kayo lagi ng Panginoon. Puri po ang Panginoon. So diretso na po tayo. Una po pala, pagpasalamat ako. Ayan, thank you po sa lahat, sa mga new followers ko. Salamat. Di ko man po kayo mabanggit. Pero dito po ay masabi ko ang pagpapasalamat ko po sa inyo. Yan, so ingatan po kayo lagi ng Panginoon, and God bless you, your family po. At gusto ko magpasalamat sa aking best friend, kasi ngayon po ay dumating po yung pinadala niyang balikbayan box. Ang aking best friend by heart, yan, shout out ko kay best friend Raquel Achesa Panisales. Salamat, bestie, I love you. Ayan, sabi ko nga, di ko pa mabuksan dahil magla-live pa ako. So, thank you, God bless you. Ingatan kayo lagi ng Panginoon ang inyong buong pamilya na araw-araw di sa prayers ko. Yan po. So, sa inyo po lahat, thank you po. Yan. At gusto ko pong magpasalamat po sa Panginoon. Habang gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, lalo ka lumalakas, napapamahal ka sa Panginoon at lalim mo nakikilala nga po ang Diyos, at thank you po sa inyong lahat. No po. So, salamat po. Sa mga nakasubaybay po sa akin, nag-start ako ng FB Live nung na-audiocon lang po ako ng aking friend na si Sheila, na i-share ko po yung experience ko po kay dito po kay Meta. Then, online selling nga po. Yan. At not knowing na lagi akong dinadala sa pangangaral po. Yan, purihin po ang Panginoon na hindi ko nga napapansin, nangangaral na pala ako. Until one day nga, sabi ng Panginoon, mag-preach ako, mangaral po ako. At una, nagtanong nga ako sa Diyos, bakit ako? Sabi ko, Lord, bakit ako? Pero ang ending na tayo ay nagtanong pa, parang, di ba, nag-tantrums pa, ganyan, sa Panginoon, na bakit nga ako, Lord, ang hina ko, wala akong, di naman ako nag-Bible school or anything po. So, pero which is,
hindi natin dapat kine-question nga po yung Panginoon. Bagamat, bugso ng damdamin na, bakit ako parang gano'n, nakakatakot. Dahil hindi po simple talaga magdala po ng salita ng Diyos. Di ba po, purin po ang Panginoon. So, ang ending nga, sumunod din po ako. Yan. At, sabi ng Panginoon, gawin kong everyday. Pinapag-English pa nga ako. Ginawa ko po. Ginawang ni-request niya na simultaneous, FPN YouTube Live. At lahat po yun, sinunod ko po. At nakita nyo naman, sabi ko nga, kung kayo po ay nakasubaybay sa akin since nag-start ako ng mag-live. Nag-start nga ako na binahagi ko lang yung karanasan ko. Tapos yung nga, napunta na tayo dito po. Hanggang sa biyaya nga po, nakita ng Panginoon ang obedience ko. Dahil everyday ko nga po yung ginawa. From Monday to Sunday, kahit na, kumbaga nakita niya, may sakit na ako, nagla-live pa po ako, yan. Purihin po ang Panginoon, hanggang sa, binigyan po ako ng Panginoon ng 2 days off, at sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na, alam mo yung lahat pala ng ginagawa mo talaga, na-appreciate ng Panginoon, na hindi ko alam, ginagawa ko lang yung utos niya, hindi ko iniisip yung, na kailangan magpaganyan ka. Ang gusto ko lang sumunod na sumunod. No po. Purihin po ang Panginoon. And today po, ayan. This is my last day. Naiyak ako. Ayan. Yan po. This is my last day sharing the Word of God. Yan po. But you can still see me around. Diba? So, makikita nyo pa rin po ako na siguro nagla-live pero hindi po sharing the gospel. But in everything lang po na lagi natin tandaan ang importance po ng obedience. Yan. So, yes, God is the one who told me to preach and I experience His divine power. Dahil nga po, may mga tumilig sa atin, mga nagtanong, which is kaya nga, sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ako? Kasi alam ko na may mga pasaway na magtatanong yung mga bagay na hindi ko alam, most likely hindi ko alam. At yun nga po, hindi ko naranasang pinabayaan ako ng Panginoon. Di ba na sinaba ka sa isang kumbaga laro, ganyan na hindi mo alam, yan. Diba? Hindi, kunyari, mag-chess. Hindi ko naman alam yung chess. Bigla-bila akong isinalang doon. Pero ang Diyos, hindi ako iniwanan. No po? Purihin po ang Panginoon. Na-experience ko yung divine power po ng Panginoon. He never leave me nor forsake me po. Yan. So, lagi po nating tandaan, mahal po tayo ng Diyos and He never changes po. Diba? So, pero tatapusin ko po itong araw na to na po. I mean, meron pa ako i-share sa inyo. But this is my last FB live sharing the gospel po. Ayan, at lagi nga po natin tandaan na yung importance po ng obedience na po. So, hindi ko na sabihin yung mga basta yung obedience po ay lagi natin tandaan. Saan man tayo magpunta, obedience po sa magulang, obedience sa gobyerno, nagbabayad tayo ng mga taxes, obedience po sa kung saan po tayong kabilang, di ba? So, hindi tayo pwede magpasaway po, no po. So, may gusto lang po akong balikan testimony. Yan, nung time na wala akong work, nagkaroon ako ng car leave, na-share ko na rin po to. Na naging way para makarating ako ng libre sa church, that was Tikom, Dubai. Medyo may layo po. May time na need ko magbayad po, pero less lang. So, yung kotse, naging van. Yan po, pray po ang Panginoon. At, isang batch lang that time. Then, nagkaroon po ng, yung van nga po. Tapos, isang batch lang. Then, afterwards, nagkaroon ng 2 worship po sa Dubai. Ito yung kakatapos lang ng ng pandemic. Kung di po ako nagkakamali. So, nagkaroon ng, parang 9 o'clock yata yun, tapos nagkaroon ng 10:30 or 10 o'clock. So, by the grace of God po, na nagkaroon nga ng 2 worships, nagkaroon din ako ng 2 batches po ng pagsundo po sa van.
yung van, susunduin po yung mga kapatid, and sinupervise ko po bawat takbo, nakaantabay talaga ako sa driver, yung ginagawa kong leader po dun sa loob po ng van, yan po. Purihin po ang Panginoon. At God is good, nawala po yung van, kasi nga ay nag-stop na si kuyang driver maghatid, at may di maganda nangyari kasi that time sa kanya, yung van naging minibus po. So, purihin po ang Panginoon by the grace of God. Ang dami kong sacrifices doon sa minibus na yon, kasi syempre pagka yung kulang, ako po yung nag-aaba, no, yun po. At kumbaga, pero maraming kapatid ang natulungan po para makadalo sa church, kasi from Sharjah to Dubai, and then Dubai to Sharjah nga po yung balikan. Tas bago nga po ako ma-stroke, eto din yung halos weekly nasa bus yung maleta ko. Yan, kasi ang dami kong struggle, palipat-lipat ka. Parang weekly ka, lipat-lipat ako ng bahay. Yan, Ajman, Sharjah. Hindi ako nag-Dubai na po. Kaya yung driver ko sabi niya, Sister, why your luggage always, yung nga lipat-lipat nga daw ng bahay, yan po. So, pero yung nga dami kong struggle po, pero sa lahat ng paninindigan ko, madala lang yung mga kapatid sa church, nakita pala lahat yun ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon na, kasi nga pag ikaw, hindi ko po ugali kasi na, pag naglilingkod ka, wala kang iniisip. Yan. Hindi ko rin iniisip yung maano yung Panginoon ba, yung ganyan. Basta ako lingkod lang po, ako ng lingkod. And yung nga, by the grace of God na lahat pala yun, nakikita ng Diyos, purihin po ang Panginoon. Then sabi ko nga at that time, na sabi ko, Lord, pwede na ako umuwi. Kasi nga po ay nagkaroon na nga ng Sharjah lokal. That time, extension lang, or lokal na. Hindi pa siya na totally na open, yan. Pero nagkaroon na nag-start na yung gawain po sa Sharjah. Kaya sabi ko, Lord, siguro makakauwi na po ako. Yan. So, yung nga lang nakauwi tayo sa paraan ng Diyos, yan, para maayos ang lahat, na stroke po tayo, di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Pero pinangyari po ng Panginoon ang aking prayers, ang aking sinabi na ako po'y makauwi. At mga 5 days ago po, sabi ko, maingay yung live ko. Sabi ko po yan dito na, pasensya na kayo, bisa min naririnig ako maingay, baka internet, or kasi minsan mahina po internet dito. Hindi ko po alam, basta naririnig ko, maingay yan po. At, nung pag-watch ko po, yan, nung araw na sinabi ko, pasensya na po kayo, at baka may ingay sa inyo. Kasi pag nariringgan ko sa akin, may mga tumutugo, gawa ng ventilator ko, ganyan po. Pero that day, until kahapon po, sobrang linaw po. Walang ingay. Yan po, sa akin pong live. Nagulat din ako that day po, na wala talagang ingay. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po. At ito na po, mag-agree po ba kayo kung sabihin kong lahat tayo ay may angking yabang? So, nag-start na po ako ng aking last na FB live na, sharing the gospel po. Yan. So, lahat po tayo ay may angking yabang sa katawan. Diba? Kahit konti lang yan, meron at meron talaga. Walang magsasabi na hindi ako mayabang. Kahit ako po, sabihin ko talaga, minsan may yabang. Yan, pero purihin po ang Panginoon na talagang ang laki ng binago po sa akin ng Panginoon. Number 1 sa akin yung paghihinagar ko sa asawa ko before, na ganyan. Pero biyaya nga ng Panginoon, napansin ko yun, na dahil tayo ay iniligtas ng Panginoon, tumanggap po sa Panginoon, binago ng Diyos, unti-unti lahat sa buhay po natin, hanggang sa eto nga na lumakas yung boses ng Diyos na nasabi sa akin na mag-share po ng gospel, yan. Kaya nga sabi ko, hindi ko po nilagay yung sarili ko dito. Ang Diyos po ang nag-utos po sa akin
purihin po ang Panginoon. At wala po akong lakas ng loob para mag-preach ng gospel sa sarili ko pong kagustuhan. Yan po. Dahil alam ko nga na mahina ako, ganyan, na hindi ko naman alam lahat. Pero dahil nga utos po ng Diyos, sinunod po natin. Pero dahil nga po, ang importance ng obedience po, yan, ay alam ko, naiintindihan ng Panginoon kung ano po yung ginagawa ko po. Ngayon na po, so ito yung ating, yan, last live nga. At madalas po, naisip natin, i-please ang tao, di ba? Yan, na, kumbaga kaysa sa Panginoon po, yung tao yung iniisip natin na tayo ay, yung mga followers, viewers, admirers, lumulundak po yung puso natin pag maraming humahanga sa atin na, wow, dami ko followers, wow, ang daming humahanga sa akin, maganda ako, yan, ako ay matangkad, matalino, ako ay magaling, 'di ba? Yan po. So, talagang lahat po tayo ay may angking kayabangan. 'Di ba? Magaling ako, ang galing ko, yan, 'di ba? So, which is mali po. 'Di ba? Mali yung kasi ang tao kasi hindi tayo madadala po sa kaligtasan. 'Di ba po? Ang Diyos lang po ang pwedeng makapagbigay po sa atin ng kaligtasan. Yan po rin po ang Panginoon. So, ang title po ng aking last na FB Live today ay Let Us Seek to Please the Lord po. So, atin pong, ayun nga, tawag dito, ano bang seek? Anuhin po natin na atin pong maluwalhati po ang Panginoon, ayun nga, to glorify the Lord, to please the Lord, na makuha natin ang tawag dito, yung kumbaga ano ng Panginoon. Yan po, 'di ba? Yung nga kagaya ng aking testimony na hindi ko alam yung mga pinagagagawa ko pala, napipilis na po pala ang Panginoon. Basta ako gawa ng gawa. Hindi ko iniisip yung kahit ano na dumating na pala ako sa point na napipilis ko na yung Panginoon. Yan po, rin po ang Panginoon. At sabi po sa 2 Corinthians 5:9-11, easy to read version. Our only goal is to always please the Lord, whether we are living here in this body or we're with Him, or there with Him. We must all stand before Christ to be judged. Everyone will get what they should. They will be paid for whatever they did, good or bad, when they live in this earthly body. Purihin po ang Panginoon na yan nga po, our only goal is to always please the Lord. Yan. Kasi mahirap pag di natin na-please po ang Panginoon, lalo na pag tayo po ay gumagawa ng kasamaan. Di ba sabi niya, whatever they did, good or bad, when they live in this earthly body. So pag tayo po ay ito nga, nasa katawang lupa, mas maganda, luwalhatiin po natin ang Panginoon. Na po, wag tating intindihin ng tao, hindi tayo madadala ng tao sa kaligtasan po. Wala silang magagawa, kundi ang Diyos lang po. Kaya, lagi nating isa-isip na i-please po ang Panginoon. Yan. So, pleasing the Lord is in general po. Yan. Doing good not only to Him but to people. To all the people, to all His creation, our environment, animals, everything. Obeying His commandments, always forgive, submitting ourselves to His will po. Yan. So, yan yung, kumbaga, makakapag-please po sa Panginoon. Di ba na tayo po ay laging gumagawa po ng kalooban ng Diyos at yung lahat ng creation niya. Yan. Iniigatan mo at syempre mahal mo. No po. Yan man ay kapaligiran, mga, di ba, mga kung anong mga kataniman dyan, natural resources, yan, yung sa gobyerno, ganyan din po yung pagsunod natin, pagmamahal sa tao, sa hayop, maging sa hayop po, yan ay galing po sa Diyos, no po, rin po Panginoon. At our God-given talents should be used to glorify the Lord and not of ourselves. So, yung pong ating mga talento, kunyari ito, na alam ko naman talaga nakakapagsalita po ako dahil
sabi ko nga, ako po ay ano sa mga MLM, ang mga dati ko pong trabaho ay call center agent, ako po ay sa customer service, admin assistant. So, biyaya ng Panginoon, meron po akong ganitong talento na binigay po ng Panginoon na may kakayahang magsalita po. At yun nga, tayo po ay nagsasalita ngayon sa harap ng maraming tao. Po rin po sa social media. Yan. So, ang ating mga talento ay hindi binigay ng Diyos para kumbaga glorify po natin yung mga sarili natin, 'di ba? O kaya yung kumbaga ikaw ay kumbaga gagamitin mo yan sa ibang tao, gagamitin po natin yan para po mag-glorify po, maluwalhati po ang Panginoon, hindi yung tayo maluluwalhati. Na po, kaya tayo ay maraming talento, yung mga tinatanggilik po natin, mga kinikita natin, kayamanan natin, negosyo natin, kung anong paman po yan. Yan, na it should be used to glorify the Lord po. Diba? So, always remember we are created by God in the first place to please Him rather than to please people po. Diba? Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13 NIV, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Yan po. Glory to God. Sabi po sa Galatians 1:10, New Living Translation, obviously, I'm not trying to win the approval of people but of God. If pleasing people were my goal, I will not be Christ's servants po. So, yung nga sabi ko nga din na Apostol Pablo po nang sasalita dito na hindi ko talaga inaano yung approval ng tao. Kasi unang-una nga sabi ko, ang nag-utos sa akin ang Diyos. Kaya ko po ginagawa. Biglang natuloy na nga po na mag-share po ng gospel. At hindi nga to, kumbaga, pinipilis mo yung Panginoon. Siyempre gusto ng Diyos. 1 Timothy 2:4, marami makalam ng katotohanan, marami pumaligtas. Yan na, siyempre pag maraming maliligtas, matutuwa po ang Diyos. 'Di ba? Na may kapararakan yung paggamit niya sa akin dahil maraming tumatanggap ng salvation. Gusto niyo, mahal po tayo ng Diyos Yun po yung totoo talaga na kung minsan hindi natin iisip, kala natin ang Diyos natutulog. Ang Diyos hindi tayo narinig. Ang Diyos wala lang pakialam sa atin. Mahal po tayo ng Diyos. Yan po lagi natin tandaan, 'di ba? Yan. At yun nga ay ginagawa ko to dahil ako po ay alipin po ng Panginoon. Ako po ay Christ servant. 1 Thessalonians 2:4 NLT, for we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. Kaya nga po sabi natin sa yung mga nagdadala ng salita ng Diyos na hindi naman po tinawag ng Diyos, sinugo ng Diyos. Hindi natin, ang Diyos ang may huling say sa mga motibo po ng puso. Yan. Kasi kung ang motibo ko lang ay kumbaga magpayabang or kung ano pa man po, di ba, ba't ko pahirapan yung sarili ko magsalita na magsalita, ganyan, na ako'y napapagod. Yan, di ba? So, dahil nga, at yun nga sabi natin na lahat ng mga gumagawa na hindi naman kalooban ng Diyos, kumbaga, nangangaral ka, pero hindi yung good news sa pinapangaral mo, kundi yung sarili mong pagkaunawa, yan, sarili mong doktrina, ayan po ay ini-examine nga kung anong motibo po ng bawat isa sa atin. Yan, kaya nga sabi ko, di ba, yung mga nangangaral po, lagi natin suriin, ano ba ang sila ba'y padala ng Diyos? Di ba po? So, yun po yung lagi natin tandaan. Kaya maraming naliligaw po dahil hindi natin panalangin. Prayer talaga na, Lord, eto ba ay galing sa'yo or galing to sa kasamaan? Di ba? So, purihin po ang Panginoon.
John 12:43 English Standard Version. For they love the glory that comes from man, not from man more than the glory that comes from God. So, yun nga po, huwag tayo magaya sa sanlibutan na mas nagagalak, luwalhatiin po ng tao kaysa Diyos. Diba? Kumbaga, glory to me nga. Glory to me, hindi glory to God. Yan, natuwan-tuwa, meron akong million followers, ganyan. Kahit sa totoo lang, nililigaw mo na yung tao eh. Kaya nga sabi ko, hindi madali mag-share ng Word of God dahil mahirap makapagsalita ako ng mali dahil ang ano mo dito yung kaluluwa. Pag yung kaluluwa, imbis na sa langit papunta, mapunta sa impyerno, diba, sisihin nila ako ba't man kasi nakinig ako doon sa babae na yun eh. Mali-mali pala pinagsasabi, hindi pala galing sa Diyos. Yun po yung mahirap. Diba, imbis na marami kang maakay na kaluluwa, dalhin sa langit, napunta, dinila mo sa impyerno. Di ba po? Hallelujah! Yan. So, sabi po sa Acts 5:29, English Standard Version, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man. So, yan po yung lagi natin tandaan na sundin natin ang Panginoon kaysa sa utos ng tao, salit-sabi ng tao, yan po, tradisyon ng tao. Diba? Yung utos ng Diyos po, yan po ay nasa banal na kasulatan, yan po ang Bible na hindi mo dapat dagdagan o bawasan, at yung nga, kung hindi ka naman po tinawag, alam ko, sabi sa, parang John 3:34 yata, for God, ano yata, yung kumbaga hindi pag-iilis na, wala dito eh, na hindi binibigyan ng limit po ng Panginoon ang, kumbaga yung kanyang, tawag dito, yung mga salita sa kanyang mga sinugo. Kahit ako ay maliit na tao lamang, maliit po ako talaga, yan, hindi tayo nakapag-Bible school, hindi nagiging limitado po sa akin. Na, kumbaga yung pagtulog po ng Panginoon, yan, basta ba napipilis ko yung Panginoon eh, yan, nagagawa ko yung kalooban niya, ang Diyos laging sa biyaya po ng Panginoon at tinutulungan po tayo. Purihin po ang Panginoon. Yan nga po yung tumutulong sa atin, ang Holy Spirit po. So, in Proverbs 16:7, ESV English Standard Version, when a man's ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. So, yung nga, pag kinalugdan po tayo ng Panginoon, yung ating pamumuhay, yan, kasi kailangan mabago na ngayong pamumuhay natin pag ikaw ay naka-Kristo na, ikaw ay tumanggap na ng kaligtasan, di ba, lagi kaya nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit na po yung ating mga kaaway, ay gagawin niyang ating kaibigan. Di ba? Purihin po ang Panginoon. So, napakagandang bagay na yung kaaway mo, gagawin ng Diyos na kaibigan mo. Yan, pag ito po ay kinakalugdan ng Panginoon ating pong pamumuhay. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa 1 Samuel 16:7, ESV, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance, on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Glory to God po. So for us po, do not be dismayed if people ignore you because of your looks or appearance, but rather please God who looks on the heart. Yan. Hindi, ang tao nga kasi, 'di ba, sisikat ka pag maganda. Yan, pag gwapo ka, kilala ka. Yan, sa tao mabango yung ano mo, yung pangalan mo. Pero ang biyaya po ng Diyos, ang Diyos kasi lagi sa puso. Yan, kaya yung lagi nga nating panatilihin po na malinis po yung puso natin, yung ating bumudi, 'di ba? Kaya nga may baptism eh, para yung mga kasalanan mo na matagal na, malinis, matanggal.
at bibigyan ka ng bagong budhi ng Panginoon. Yan po rin po ang Panginoon at lagi ngang ingatan yung puso, madaya ng kaaway. Diba po? So, ang puso kasi madaya, kala mo, kaya nga yung sabi, mahal mo na yung isa at nagmamahal ka pa ng isa. Madaya. Diba? Hindi pwede yun, dapat isa lang. Na po, kasi ikaw ay nangangalunya nun. At sabi po sa 1 Thessalonians 4:1 NLT, finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. As we have taught you, you live this way already, and we encourage you to do so even more. Glory to God. So, yan nga po na sabi niya, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. So, lagi po natin tandaan yan. Tayo po ay mamuhay kung saan kalulugdan tayo ng Panginoon. Diba? Yung pamumuhay na matutuan Diyos, mapipilis ang Panginoon. Hindi yung pamumuhay na ayaw ng Diyos. Na po, yan. At sabi niya, you live this way already and we encourage you to do so even more. Dire-diretso lang. Yan. Huwag tayo mapapagod. Gumawa na mabuti sa kapwa natin, sa hayop, sa kapaligiran, sa hindi natin kilala. Diba? Hindi yung kamag-anak mo lang ang tutulungan mo, kakilala mo, lahat. Yan. Kasi hindi mo alam, nagpapanggap ang Panginoon ay baka nasa isang pulube. Diba? Hindi natin alam na sinusubukan ka. Ito pa itong pag nangingi sa'yo ng tinapay. Kaya meron sa Bible eh. Diba? Na parang hindi niyo ako tinulungan, lumapit ako, hindi niyo ako tinulungan, hindi niyo ako pinainom ng tubig, ganyan. Sabi, Lord, kailan ka po, ganyan, ganyan. Diba po? So, medyo hindi ko na memorize po yung mga verses na yon. Yan. So, lagi po tayong mamuhay kung saan po kalulugdan po ng Panginoon ang ating pong pamumuhay, ang ating mga ginagawa po. Yan, ang bawat iniisip po natin, kaya dapat yung isip po natin, yung wag isip nga ng sanlibutan. Di ba po, purin po ang Panginoon. Ito po ay, at wag tayo magalap sa palakpak po ng tao. Yan, na maraming mahanga sa ating tao. Mas maganda mapahanga natin ng Panginoon. Alam ko may sinare ako niyan dati na parang how to please God, 'di ba? Na yung nga gawin lang po natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin lang natin ang utos ng Diyos. Yung sabong nga naging dalawa na lang eh. 'Di ba? Love God above all and love your neighbor as you love yourself po. At yung lahat ng susunod, wag magnakaw, wag maging mayabang, wag magsinungaling, mga lunya. Yan, magagawa mo na yun. Pag natutunan mo ng mahalin ng Diyos higit sa sarili mo, matutunan po natin yan. Na yung kaaway mo, mamahalin mo na rin. Di ba, utos ng Diyos purihin po ang Panginoon. So, eto po ay, sort of parang warning or parang po sa atin. Basahin ko na po yung verses. Ephesians 6:12 ESV po. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, kinuha po ito sa Tagalog, Efesos 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid po. Yan. At sabi dito sa Ephesians 4:27, Good News Translation, don't give the devil a chance. Yan po. Na ang kalaban talaga natin, dito sa mundong ito, wala pong iba kundi ang
espiritu nga ni Antikristo, Satanas po. So, tayo ay minsan nalilang po ng, yung nga, nalalansi po tayo ni Satanas. Diba, nandito na nga po ang espiritu ng Antikristo. Tayo po ay lalalansi. Yan. Nalalansi, ano ba yun, diba? So, wag po tayong, do not give a chance sa devil po, na tayo po ay madaya. Diba, para maging masama, para dali po tayo sa eternal punishment. Kasi, yun po ang goal po ni Satanas, ng Antikristo. At ang Antikristo po, yan po na tayo po ay mag-away-away lahat. Diba yung mga testimony natin na, sabi ko nga, yan, sila ay, kumbaga, nadaya ni Satanas eh. Yan, na kumbaga, nanalo si Satanas para malansi tayo. Yan po. So, iwasan po natin mahulog sa padibong po ng dyablo. Yan na lagi natin tanda. Kaya napaka-importante po ng prayers talaga. Na lagi natin ipag-pray na, Lord, dagdagan mo pananampalataya ko. Aking bawat gagawin, yan, na ito po ay kalooban mo. Hindi ang kalooban ko. Not my will, but your will, Lord. Diba? Hindi yung gusto natin. At sana nga sa mga pagsubok na darating, Panginoon, patatagin mo ko. Diba? Na anuman to, bibigyan mo ko ng lakas para mapagtagumpayan ko. Lagi akong makinig na yung mga salita, bigyan mo ko ng puso na lagi nagagalak na gawin ang kalooban mo. So, mag-pray po natin yan sa Panginoon. Ano po? Yan. At, yun nga po, kung ako nagkakamali, yan, na, kumbaga kasi sabi ko ngayon, 2025, hindi natin alam, dahil baka yung mga believer ay, kumbaga, abutan pa ng pagsabit ni Antikristo. At ang Antikristo po ay tao nga po, yan. So, wag tayong palinlang, lagi po tayong manalangin, at lagi po nating yung nasain na kalugdan ng Panginoon ang pamumuhay natin. Huwag na tayo mamuhay sa laman. Diba, pag tinanggap po natin ang Panginoon, mamuhay tayo sa Espiritu. Kalimutan natin sarili natin. Diba, na ang laman ng utak natin, lagi pagkain, damit, kung ano mga, ano ng sanlibutan. Diba, kaya nga, sabi natin, ang isip ng sanlibutan, isip ng Satanas. So, tayo po ay, kung sa biyaya ng Diyos, tatanggap tayo ng kaligtasan, ay, huwag lang tayo mamuhay sa laman. Lagi nating gawin ang kalooban po ng Panginoon, ang gawin natin, sundin natin ang utos po ng Diyos, at ang Diyos sa atin, malulugot, sasamahan tayo, at talagang napakabuti po ng Diyos, yan. Kaya, bago ako sa inyo, makikita nyo ako ganyan, pero yung nga po, at baka pag nabuksan ko yung box, mag-online selling po, dahil yung talaga yung purpose ng pagpapadala sa akin ng box ng aking best friend, yan po, nagpapasalamat talaga ako sa naginawa siyang instrumento ng Panginoon, at sana nga, ako'y maging instrument po ng Panginoon sa kanya, at sa kanyang buong sambayanan para makatanggap po ng kaligtasan. At sa inyo rin po lahat, yan, na sana nga po ay tanggap po tayo ng kaligtasan. Wala pong pangako po ang bukas, at lagi po nating nasain na magawa po yung kalooban po ng Panginoon. Hindi po mahirap. Kasi sasamahan po tayo ng Panginoon. Walang mahirap, di ba? So, yan po, at lagi tayong manalangin. Yan po, ano man ang kalagayan natin, may pera ka, wala kang pera, manalangin ka. Nangihina ka, malakas ka, manalangin ka. At lagi tayong magpasalamat. Huwag tayo puro hingi po sa Panginoon. Yan, lahat ng bagay, pagising mo, pinapagpasalamat mo nga. Hindi kasi lahat nagigising. Hindi lahat kumakain ng 3 times a day. Yan, hindi lahat ay may pamilya. Yung iba walang pamilya po. Diba, nasa ospital pero walang dumadalaw. Yung iba nasa home for the aged na lang. Yan po.
So, lagi po tayong, yung nga, Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tayo lagi magalak sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sa mabuting pamumuhay po na gusto ng Diyos pa para sa atin. Huwag tayong magsawa, gumawa ng mabuti. Sa Diyos, sa kapwa, yan, sa hindi natin kilala po, sa lahat. Huwag natin paano yan, kasi lahat po yan, nakanote doon po sa Panginoon, yan. Tandaan po natin yung Book of Life, na kailangan matagpuan po yung pangalan natin sa Book of Life. Other words, pag wala ka sa Book of Life, malamang nasa ibang libro ka. Na po, yan po. So, salamat po sa lahat na nag-support po sa akin. Ayaw na natin, baka maiyak pa tayo. Siguro nakailang buwan din ako. Kasi July yun, 2023, yung ako pong unang sumalang sa FB Live. Yung nga po. At alam ko, this year, yan, na hindi ko alam, February or March na yun na nga yung lumakas yung boses ng Panginoon na Veronica, mag-share ka na ng gospel araw-araw. Yan po. So, ilang buwan ko rin kayong sa biyaya ng Diyos na sana po yung mga na-share natin po, panoorin niya lang po. Sana mabalikan niyo po na bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos at wag sana tayong malinlang po na mga bulaang mangangaral. 'Di ba? Biyaya ng Diyos yung isa nakukulong na. Pero ngayon ay iba kasi yung ano ngayon iba yung kumbaga nakasalang sa Senado, sa Kongreso, 'di ba? At yun nga sabi ko, naisip ko kahapon na yung dati nililidis lang mga kapitan. Ngayon tumaas na yung rango ng mga nililidis po, 'di ba? Yan, kaya tayo po ay laging manalangin, magmasid, watch and pray. Hindi natin alam ang magiging takbo sa araw-araw po, pero lagi po natin i-welcome po ang salita ng Diyos pag may pumunta sa bahay nyo, nakita nyo sa palengke, yan, ate pong sana pakinggan, di ba? Kasi baka ang Diyos nangungusap po sa atin, yan, at basta, ano natin, nasain lagi natin, na magbasa ng Biblia po, at makinig ng salita ng Diyos. Mag-share po ako na reels ng videos, yan, so, kita-kita tayo sa spiritu, ganyan po, at talagang, eto pinag-pray ko pa to, nasabi ko, Lord, pagkalooban mo, na makapag last na FB live ako ngayon, sharing the gospel, pangyayarin mo. At biyaya ng Panginoon, pinangyari po ng Panginoon, na tayo ay makapagpaalam sa inyo sa sharing ng gospel po, yan. So, purihin po ang Panginoon, tayo, sana may natutunan po kayo, yan, sa mga nagdaang FB live ko rin po, yan, at mahal tayo ng Panginoon, no po, laging look unto Jesus, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng pagtatagumpay sa FB live na po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, na sa ilang buwan, O Diyos, ay ginamit mo ay yung abang lingkod upang makapagdala na yung mga salita, na yung mga katotohanan, salita ng kapayapaan, kagalingan, salita ng pagpapala, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ako po ay nagagalak at isang malaking biyaya po sa akin ang magamit ko ako ng aking Panginoon. Salamat po sa malaking pagkakatiwala. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagtulong na binigay mo sa iyong abang lingkod, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Sapagkat simula nang ikaw ay mag-utos sa akin, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay sinunod ko. Lagi kong karanasan na sinamahan mo ko, O Diyos, hindi mo ko pinabayaan. Dahil ikaw ang Diyos na hindi na pa ako ay yung mga papangako, ay yung mga salita. Salamat po.
isang kagalakan, O Diyos, ang magamit, O Diyos, sa iyong ubasan. Hallelujah. Alam ko na hindi po ito ang huli. At marami pang pagkakataon, O Diyos. At dalangin ko po sa aming mga kaibigan na sa sandaling panahon kami nagkasama, O Diyos, sa pagdadala ng mga salita. Panginoon, nawa sila po ay may natutunan, sila po ay lumakas, naalaman ng katotohanan mula sa iyo, O Diyos, sapagkat ang dila po na iyong abang ligot ay pawang katotohanan mula sa iyo. Salamat po, Ama. Palagi mong ingatan ang bawat isa, O Diyos, ang lahat ng mga nahayag, yung mga salita ay paunin namin sa aming mga puso. Ito po ay ganapin namin. O Diyos, bulayan namin na yung mga salita araw-araw, gabi-gabi, Panginoon, at lagi maratnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po. Ingatan mo bawat isa, Panginoon. Patuloy ka magpagaling na may sakit. Patuloy ka mag-ingat sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kailangan namin na yung gabay at patubay, O Diyos, ang karunungan na gumula sa iyo. Hallelujah. Maging ngayong abang lingkod, Panginoon, na lagi mo po ako samahan, O Diyos, sa bawat aking gagawin, mga desisyon, Panginoon, sa buhay. At dakilang Diyos, patuloy kang magpala. Patuloy ka, O Diyos, umabot, O Diyos, sa aming mga kaibigan, na marami pa pong makatanggap ng kaligtasan. Tulungan mo sila, mabag ka sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hindi po namin alam ang mangyayari bukas, Panginoon, na nawa, O Diyos, marami maligtas, Panginoon, na marami makaalam ng katotohanan, dakilang Diyos, na marami ka pang tatawagin bilang yung mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa pagkakatiwalang ito, O Diyos. At patuloy ka naming nilululahati, pinapasalamatan. Patuloy ka naming paglilingkuran, O Diyos, sa aming mga buhay. Lagi mo kaming samahan, Panginoon. At laging maghari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sorry po. Iyakan naman ako talaga. Yan. Siyempre, napamahal po ako sa inyo lahat. Po. So, yan. Kita-kita lang po tayo sa sana nga happy rapture po. Na walang may iwan sa rapture. Yan. Sa ating mga pananampalataya. Yan po. Magbakatalag po tayo sa paglilingkod. Sorry, iyakan ako. Yan po. Alam ko namang iyak talaga ako. Kaya na po, binag-pray ko nga itong live na to na, Lord, kung kalooban mo, mangyayari po mag-live ako today. Yan, pero pag hindi na, so, hindi na ako makapagpaalam. Yan, sa mga sumuporta po, ever since. So, baka one of these days po, ako ay mag-live ng online selling po. Since bububus ako na yung box, baka today or tomorrow po. So, sana po manitili po tayo sa salita ng Diyos at wag po tayo madaya po ng kaaway. Yan po yung lagi natin tanda. Kaya, yung ngayong ano ko sana po ay may na-impart po ako sa inyo. Diba? Kagaya ng sabi ko kahapon na sa biyaya ng Diyos, bukod sa aking mga akay, yan, ay meron pa akong naakay na hindi ko kakilala, hindi ko kamag-anak. Kaya sana nga yung mga mahal ko sa buhay, na sana sila din ay madala sa kaligtasan. Yan. Kaya yung nga yung nakakaakay ka sa kaligtasan ng ibang tao, pero hindi mo maakay yung mahal mo sa buhay. Pero biyaya na lang ng Diyos na yung nga meron akong isang Jairo na nakasamang naglilingkod at pinapagpasalamat ko po yun sa Panginoon. At sana po pwede nyo balikan yung mga FB live ko kung yun nga, yan, panoorin po natin at sana po nga po ay wag lang tayo magpatubig-tubig na tumanggap po ng kaligtasan. Ngunguna ko na po.
Salamat po, mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal ko rin po kayo, at yun po, see you in the spirit, and see you in the rapture po. Yan, God bless us all. Glory to God po.